darating ang mga pagsubok sa buhay mo, na para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo, na dilit iba'y si Heso Kristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Wow! 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 Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kay dali nating lumimot sa Panginoon, sa oras nang tayo'y sagana? Kapag dumarating na ang mga kagipitan sa buhay mo, saka ka palang tatawag sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mong may handang tutulong sa'yo, na dilit iba'y si Heso Kristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Wow! Wow! Walang imposible sa Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid at mga kaibigan. Sa himig po na yung napapakinggan ay muli kong sumasaing papawid ang programa Nagsirusunod ang Buhay na Pag-asa. Ako po muli ang lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church Matron, din pong magpapakinggan ngayon sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Bagamat tayo ay nasa kalagitnaan ng masamang panahon, mga kapatid, medyo maingay ang aking pong paligid dahil sa ingay ng patak ng ulan, mga kapatid, malakas kasi ang ulan dito. Amen. So, nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan ngayon sa pangalan ng ating Panginoon. Amen. Iba-iba man ang ating pong mga pinagdidaanan, huwag natin kakalimutan na may Diyos na nagmamahal at nagmamalasakit sa atin. Pagbati po sa lahat ng ating pong mga taga-subaybay, sa lahat ng mga nakikinig sa himpilang ito ng New Gen FM 100.7, sa lahat ng mga naaabot ng frequency na ito sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate, maging dyan po sa Ticao Island, sa Samar, dyan po sa Kapul. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. Praise God. At pagbati din po sa ating pong senior pastor, Pastor Andy Rosario and Pastora Maricar, dyan po sa Iquirino. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Pinapa-announce po ng ating pong pastor sa lahat po ng mga kapatiran dyan sa Bulan,
Amen. Diyan ang mga kapatiran po natin diyan sa Magsaysay, diyan po sa Iquirino at sa Santa Remedios. Ay ngayong araw po ay meron po kayong prayer and fasting, congregational prayer and fasting. Amen, kagaya ng ating pong mga nakaugalian. Amen, ay ang ating pong prayer and fasting ay dyan po gaganapin sa UPC Santa Remedios, mga kapatid. Ulitin ko po, ang ating pong prayer and fasting ay dyan po gaganapin sa UPC Santa Remedios, mga kapatid. At patuloy po tayong dumalo at sa pananalangin, may magandang nangyayari, mga kapatid. Praise God. So, yan po ang pinapa-announce natin, ating pong pastor. At bukas naman po, araw ng linggo, sa lahat ng ating pong mga taga-subaybay, sa lahat ng mga nakikinig. Amen. Kayo po ay amin pong inaanyayahan sa ating pong first Sunday of the month of December. Mga kapatid, bukas, amen, meron tayong joint fellowship dyan po sa Iquirino, alas 8 ng umaga. Bukas po yan, araw ng linggo, tayo po ay magsama-sama at mag-enjoy sa fellowship, mag-enjoy sa presensya ng Panginoon. Bukas po, araw ng linggo, alas 8 ng umaga, dyan po sa Iquirino. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Pagbati din po sa lahat ng ating pong mga kapatiran dyan sa Magsaysay, ang mga kapatiran din po natin dyan sa Iquirino, at dyan po sa Santa Remedios. Magandang umaga po sa inyo lahat. Amen. At maging ang ating pong Facebook Live viewers, magandang umaga po. Sister Helen Detera, good morning. Sister Nancy Dangla, Brother Andy Orozco, good morning. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong pakikinig, sa panunood sa salita ng ating Panginoon sa pamagitan ng programa ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. At maging sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live, Facebook page ng New Gen FM, magandang umaga din po sa inyong lahat, mga kaibigan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Amen. Praise God. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan, pwede niyo po akong tawagan o di kaya i-text sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Yan po ang aking contact number, mga kapatid. At malugod po namin ipaglilingkod sa inyo. Una ang pananalangin at pagbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. At higit sa lahat, mga kapatid, kung nais niyo pong mag-aral ng salita ng Diyos sa inyong mga tahanan, malugod po namin ipaglilingkod sa inyo ang mga salita ng ating Panginoon. So, yan po ang aking contact number. Praise God. Sa pagkakataong ito, tayo po ay magdadako sa mahalagang bahagi ng ating pong programa, ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, simulan po natin sa ating pong pananalangin. Mga kapatid, sabayan niyo po ako sa ating pananalangin sa ating Panginoon. Let us pray. Dakila at mga pangyarihang Diyos, aming Panginoong Jesucristo, maraming salamat din po sa napaka-gandang pagkakataon ito na bagamat kami po ay nakakaranas ng masamang panahon. Salamat, Panginoon, na ang kagalakan at ang kahusayan at ang pagpapala ay patuloy mong ipinaparaan. Ito po ay combination ng kaalaman at ng karanasan. Hindi ka magkakaroon ng totoong karunungan. Siyempre, number one dyan, ang Diyos ang nagbibigay ng karunungan at kaalaman. Pero sa atin, mga kapatid, hindi tayo magkakaroon ng karunungan at kaunawaan sa buhay kung kaalaman lang meron tayo at walang karanasan. Kasi ang nagpapatibay sa kaalaman ay ang karanasan.
mga kapatid. Kaya nga, mas mainam, matuto tayo sa kaspayo ng Biblia para maka-acquire tayo ng karunungan at kaalaman mula sa Diyos. Yung ating pakinig, ihilig natin doon sa kanyang mga salita at tanggapin natin sa ating mga puso. Kasi hindi natin lubos na mauunawaan kung ano ang ating pinakikinggan kung hindi naman natin ito tinatanggap sa puso natin, mga kapatid. Kaya nga ang isip at puso, magandang kombinasyon ito kung maganda ang direksyon na tinatahak. Pero kapag mali ang direksyon ng puso, mga kapatid, amen, ang isip, walang nagagawa. Kasi sa puso nagmumula lahat ng kung ano man ang iniisip natin at kung ano man ang lalabas sa ating isipan. Mga kapatid. Kaya sabi ng Biblia, sa puso nagmumula ang lahat, mga kapatid. Lahat ng mga gawa ng kasamaan, sa puso yan nagsisimula. Mga kapatid. Kaya nga, napakainam, mga kapatid, na yung ating pakinig, ihilig natin sa karunungan at igiling natin sa karunungan at yung puso natin sa pag-unawa. Kaya nga yung mga bagay na pinakikinggan natin, hindi natin yan mauunawaan kung hindi natin tatanggapin sa ating mga puso. Kaya nga, excuse me. Sorry mga kapatid. Pasensya na po kayo dahil tinamaan tayo ng sipon. Amen. So, yung puso natin, yung isip natin at puso natin, kombinasyon ito. Hindi ito pwedeng maghiwalay para makuha natin yung karunungan galing sa Panginoon. Mga kapatid. Amen. So, makinig tayo sa karunungan ng Diyos at yung puso natin, mga kapatid, amen. Praise God. Turuan natin na tanggapin ang mga pinakikinggan natin tapos din ang kanilang pagbubulay-bulay. So, ang salita ng Diyos, dapat pinagbubulayan ito araw at gabi. Kahit tapos ka nang makinig, tapos ka nang magbasa, dapat pinagbubulay-bulayan ito. Magkaroon tayo ng self-reflection, mga kapatid, upang makita natin kung nasaan na ba yung sarili natin at makita natin kung ano na ba yung kalagayan natin sa harapan ng Panginoon natin, mga kapatid. Kasi kung wala tayong pagbubulay sa sarili natin, hindi rin natin mauunawaan at makikita yung sarili natin sa harapan ng Diyos. Kapatid. Kaya nga ang purpose ng pagbubulay-bulay natin sa salita ng Panginoon, mga kapatid, ay para malaman natin kung ano na ba yung totoong kalagayan natin sa harapan ng Panginoon. At ang sabi dito, at itataas mo ang iyong tinig sa pag-unawa. So, pagka nagkaroon tayo ng pagbubulay-bulay sa sarili natin, mga kapatid, amen, may panahon talaga na masasaktan tayo. May panahon na masasaktan tayo. Lalo na kapag yung ginagawa natin ay lihis, mga kapatid, sa kalooban ng Diyos. So, ang salita ng Diyos, mga kapatid, ito ang magtutuwid sa atin. Ito ang magko-correct sa atin. Ito ang sasaway sa atin. Kaya nga, may mga panahon na every time tayo nakikinig ng salita ng Diyos ng pangangaral na ito, may mga panahon na nasasaktan tayo. May panahon na natatamaan tayo. Hindi para ikaw ay i-condemn, kundi ikaw ay ituwid. Magkaiba kasi yung condemnation sa pagtutuwid. Ang Diyos, kaya ka natatamaan, kaya ka nasasaktan, dahil tinutuwid ka ng Panginoon. Kaya pagka pinagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos, sabi ko kanina, doon natin makikita kung ano ang totoong kalagayan natin sa harapan ng Diyos. Excuse me. Pero wag lang tayo tumingin doon sa sakit na naramdaman natin. Kundi, ang sabi dito, itaas natin yung ating tinig sa pag-unawa. Unawain natin. Halimbawa, nagbubulay-bulay ka ng salita ng Diyos ngayon. Natatamaan ka.
So, para maunawaan natin, kailangan masagot yung katanungan na bakit, mga kapatid, at paano. Kailangan sa ating pagbubulay-bulay, para makuha natin yung unawa galing sa Diyos, kailangan masagot natin sa sarili natin yung sa katanungan na bakit at paano. Yung katanungan na bakit kaya ako nasasaktan? Dahil may ginawa kasi ako. Ngayon, yung tanong naman na paano? Paano kaya ang gagawin ko para mabago ko yung mga maling gawi ko? Mga kapatid, paano kaya ang gagawin ko, mga kapatid, sa harapan ng Diyos at sa salita ng Diyos na aking naunawaan din? So, yung salitang bakit, yan po ay katanungan na sasagot kung nasaan na ba talaga tayo. Ang sagot na ba, ang katanungan na bakit, yan ang sasagot sa atin kung ano yung mga bagay na ginawa natin. Bakit ka nasasaktan? Bakit ka nalulungkot? Bakit ka naiinis habang ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos? Bakit ka naaapektuhan? Kasi nga, ganito. Ngayon, kapag nalaman na natin, kasi yung bakit, doon natin makikilala talaga yung sarili natin. Ngayon, yung tanong na paano, doon naman natin, mga kapatid, ngayon, malalaman kung ano ang mga dapat nating gawin to improve ourselves, mga kapatid. Para mas lalo pang palaguin ng Panginoon sa atin pong mga nararanasan. At doon tayo magkakaroon ng improvement, mga kapatid, maturity sa sarili natin. Kasi, mga kapatid at mga kaibigan, amen, mahirap maglingkod sa Diyos kung hindi ka lumalago. Mahihirapan kang maglingkod sa Diyos, mga kapatid. Kasi ang paglilingkod sa Diyos, it is a progressive. Progressive dapat ito. Kailangan lumalago din tayo. Kagaya ng yung panahon ngayon. Kapag hindi ka lumago, parang ganito yan. Sa panahon ngayon, very high-tech na po ang technology. Noon, mga kapatid, year 2007, nung ako'y nag-high school, mga kapatid, yung cellphone noon, mga dikipad pa. Pero nung pumasok ng 2010, 11, 12, hanggang ngayon, mga kapatid, doon na nagsilabasan ng mga touchscreen. Hanggang ngayon, mga kapatid, noon nga, ang isip ko noon, mas maganda gamitin yung dikipad. Kasi kahit mahulog, walang problema, hindi masisira yung screen. Pero ngayon, hindi magagasgasan yung screen. Pero ngayon, mga kapatid, napaka high-tech na ng panahon natin. Pero, kung ang gamit ko pa rin ngayon ay tawag dito, dikipad, hindi na ako makakasabay sa panahon. Ganon din yung paglago, yung spiritual nating buhay. Ang paglilingkod sa Diyos, ang church ay dadalhin ng Diyos sa growth. Dadalhin ng Diyos ang church sa paglago. Ngayon, pag hindi ka lumago, hindi ka makakasabay doon sa paglago. Kaya nga may mga kapatiran o may mga Kristiyano na pag may nakakakita sila na mga kapwa nila mananampalataya na pinagpapala, mga kapatid, naiinis sila, naiinggit sila. Bakit? Hindi na makasabay eh. Bakit? Dahil hindi lumago. Ngayon, Pastor, paano tayo ngayon lalago? Siyempre, mga kapatid, may kinalaman tayo yung sarili natin kung paano tayo lalago. Kasi ang Diyos, gusto ng Diyos lumago tayo. Sa isip, salita at sa gawa. Gusto ng Diyos lumago tayo. Kaya lang, kung hindi natin tutulungan yung ating sarili para lumago, hindi tayo lalago. Ngayon, Pastor, gusto kong lumago, Pastor. Paano ngayon ako lalago? Proper understanding
mga kapatid, amen, sa karunungan at sa kaalaman galing sa Panginoon. Mga kapatid, kaya nga, ang mga teachers, kahit mga teachers na yan sila, mayroon pa rin yan mga seminars, training, mga kapatid. Ang iba dyan, may masteral na degree na tinitake, mga kapatid. Kasi ang pinaka, kumbaga, yung lifetime na process natin ay ang ating pagkatuto. Learning is a lifetime process. Hanggat nabubuhay ka, kailangan, mga kapatid, amen, maghangad ka dapat na ikaw ay matuto. Amen. Kasi pagka hindi ka maghangad na ikaw ay matuto, stagnant ang magiging kalalabasan. So, itataas natin ang ating tinig sa pag-unawa. Unawain natin, bakit ka ba nakakaranas ng kahirapan? Bakit ka ba nakakaranas ng kagipitan? Bakit ka ba nakakaranas ng kahinaan? Bakit ka ba nakakaranas ng pag-uusig? Bakit ka nakakaranas ng pangungutya? Bakit ka nakakaranas ng karamdaman? Bakit ka may problema? Bakit ka may pagsubok? Kailangan natin unawain yung kalagayan natin. Kaya pala ako may pagsubok dahil pinapatatag lang ako ng Diyos. Kaya pala may problema ako dahil hinihanda lang ako ng Diyos para sa mas mabibigat pang problema. Kailangan ganun dapat ang mindset ng tao. Kailangan dapat ganun ang mindset natin. Maging positibo lang tayo. Hindi ko sinasabi na madali ito gawin, pero mga kapatid, whether we like it or not, ito ang tamang gawin. Ito ang tamang dapat gawin. Bakit? Kasi pagka hindi ko yung inunawa, pagdating doon sa tindahan, aanga ako doon. Kasi hindi ko nauunawaan yung inuutos sa akin. Ganon din tayo. Kapag hindi natin nauunawaan yung kalooban at utos ng Diyos, hindi natin magagawang prioridad ang Diyos. Amen. Praise God. Ang sabi dito, kung iyong hahanapin siya na parang pilak, at sasaliksikin mo siyang parang kayamanang natatago. So, mga kapatid, ang Biblia nagpapayo sa atin. Hanapin natin ang Diyos na parang pilak. Hanapin natin yung karunungan galing sa Diyos na parang pilak at parang kayamanang natatago. Saliksikin natin. Yung kayamanang natatago, para maunawaan natin, yung mga treasure hunters. Yung mga treasure hunters, mga kapatid, naglalaan talaga sila dyan ng effort. Naglalaan sila, mga kapatid, ng pera. Naglalaan sila ng panahon para lang mahanap o makuha yung treasures, yung hidden treasures na nakabaon doon sa ilalim ng lupa. So, ganun din tayo. Kapag kumain ka, hindi naman pwede na ako ang mabusog kapag ikaw ang kumain. Siyempre, kung ikaw ang kumakain, ikaw ang mabubusog. Kung ikaw ang nabubusog, ikaw ang magikinabang. Ikaw ang lalakas. Parang ganun lamang po yun, mga kapatid. Praise God. Sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan at sa kanyang bibig nang gagaling ang kaalaman at kaunawaan. So mga kapatid, ang Diyos ang nagbibigay ng karunungan, mga kapatid, pero, amen, sa kanyang bibig manggagaling ang kaalaman at ang kaunawaan. So, ano yung bibig na yon? Hindi po yung literal na bibig, kundi yan po ay tumutukoy sa salita ng Panginoon, sa salita ng Diyos. Doon magmumula yung karunungan at kaalaman sa banal na kasulatan dahil dito nakatala yung salita ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga napakahalaga. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat po sa inyong panunood. Amen. Sa salita ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid. Good morning, Tita Christy Magkayan. Amen. Sister Nancy Dangla, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Cheryl Murata, good morning. Pagpalain kayo. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong pagsubaybay at sa inyong panunood. Amen. Nawa ay may natutunan po tayong lahat, mga kapatid, sa ating pong pagtatalakay. Amen. So, sa lahat din po ng mga nanood, sa lahat ng mga nakinig, Brother J.P. Flores,
Ronald Hipolito, good morning. Sister Angelita Ligoro, pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Praise the Lord. Amen. And Sister Egina Tayab, amen. Praise God. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister April Santos, Sister Merlit Pedrola, Sister Margie Guitan Isiha, amen. Diyan po sa Santa Remedios. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Yan, si Nanay Puring, Tatay Jose, ang Gonio family at ang Isiha family. Good morning. Praise God. So muli, pinapananos po ng ating pong pastor. Ngayong araw pong ito ay prayer and fasting diyan po sa Santa Remedios, mga kapatid. At bukas naman po ay araw ng pagsamba, alas 8 ng umaga diyan po sa Ikirig. So, magkita-kita po tayo at magsama-sama sa atin pong pagsamba sa atin pong Panginoon, mga kapatid. At patuloy natin damhin ang presensya ng Panginoon. Muli, ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church, Matno. Huwag nating kakalimutan at lagi nating tatandaan, mga kapatid, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone. Morning, Sister Nancy. Bumalik. Tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo. Ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Wow! Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon.